Hello, magandang gabi mga kababayan. Hindi na nagkasya na ipa-impeach si Sara. Ang ginawa, pinipirwisyo pa ang mga kakampi ni Sara. Kawawa naman ang mayor ng Lamot, Ifugao. Dahil sa inimbita niya si Sara, ay binawi ang 80 million na dapat ibigay sa kanya ng programa na tinatawag BBM. Ano yung BBM? Ha? Ang BBM po, ang programa na bawat bayan makikinabang. Na ibig sabihin, bawat bayan po ay bibigyan ng 80 million pesos. Pero nangyari po ay hindi man lang binigyan. Bagkus, ang pinangako na pinirmahan na ibibigay ay binawi pa. So, ganun po katindi ang BBM. Masyadong namumulitika. So, ngayon, asa na ngayon ang programa na LGSF, Local Government Support Fund? Pera po ng bayan yan, hindi po yan pera ni BBM. So, bakit? Bakit ngayon binawi nyo ang nakatuka para sa bayan ng Lamot, Ifugao? Bakit? So, bago natin sagutin, ipakantahin ko muna ang aking ipatugtog ko muna yung aking si Sara lang wala nang iba. Ayan. Sara, Sara, wala nang iba. Sara, Sara lang pag-asa. Sara, Sara, siya lang makapakulong. Mga kontraktor ubusin niya. Si BBM Sandro ikulong niya. Si Tamba Zaldi ikulong niya. Tapang at malasakit ibalik para bayan ay manahimik. Durugin ang sindikato sa korte, sa DPUA, sa DS Void, sa PhilHealth. Umalis lang ako. CR lang ako pero ulitin natin ang tugtog na Sara, Sara. Sara, Sara, wala nang iba. Sara, Sara lang pag-asa. Sara, Sara, siya lang makapakulong. Mga kontraktor ubusin niya. Si BBM Sandro ikulong niya. Si Tamba Zaldi ikulong niya. Tapang at malasakit ibalik para bayan ay manahimik. Durugin ang sindikato sa korte, sa DPUA, sa DS Void, sa PhilHealth. Yan. Pati sa PhilHealth, giniloko nyo di. Kung dumating na si Sara, naku, patay kayong lahat. Ha? So, ngayon, nais ko rin patugtog yung ginawa na kanta sa akin ni Gab Adalia. Ito po. Ito. Toto Cauce, tirador, kaibigan ng lahat, tagapagtanggol ng mga naaapi, kakampi ng mamamayan, laban sa mga tiwaling tao, sa
lipunan. Totoo mirador, walang sinisino. Mabuting kaibigan, mahirap na kaaway. Walang takot, isigaw ang katotohanan. Buhay niya ay nandaya para sa inang bayan. Toto Kausing, Toto Kausing, Tirador, kaibigan ng lahat, tagapagtanggol ng mga naaapi. Kakampi ng mamamayan, laban sa mga tiwaling tao sa lipunan. Good evening. Toto Mirador, Washing Well, Galaxy, Mike Cordova, Mine. Walang takot, isigaw ang katotohanan. Buhay niya ay nandaya para sa inang bayan. Toto Kausing. Yan. Tapos patugtog ko rin yung ginawa din sa akin ni Brian Rodriguez. Maganda rin. Ito. Sa Pilipinas, kilala ang tindi. Hindi kayang bayaran ni numan ang kanyang prinsipyo. Kapag may inaapi, siya ang nariyan. Chicken Kapag Poppers. may Ginawa ko yung nakanta bayaran, ng mga fans ko. siya ang hadlang. Hindi siya tiklop sa pananakot ng iilan. Hindi siya alila ng sino mang mayaman. Kung ang kapangyarihan nila ay inaabuso, hinahawi niya yan mano-mano. Kapag ang taong bayan ang nasasakal, siya ang unang sumusubot. Tumatagal, hindi pera ang sukatan ng halaga, kundi kung sino ang lumalaban para sa masa. Totoo kasing tirador, Totoo ka! kasing tirador, kakapi ng naaapi, kalaban ng sakim na mandarambong. Totoo kasing tirador, totoo kasing tirador, hindi kayang bilhin ang puso niyang matibay. Mga magnanakaw sa pondo ng bayan, nanginginig kapag siya ang nandyan. Bawat piso, bawat sentimo, kailangang sagutin sa mata ng tao. Huwag nang ngiti para sa mandarambong walang pwesto, para sa sumisip-sip kapag ang hustisya ang pinag-uusapan. Siya ang bantay sa gitna ng laban. Kung may nilulunod ang kasinungalingan, siya ang boses na hindi tatahimik. Sa bawat galaw ng mapagsamantala may salubong na paninindigan niya. Totoo kasing
Babanatan na natin ngayon. Ito po si Sara Duterte. Inimbita po siya ni Mayor. Ang nag-imbita po sa kanya ay si Mayor, anong pangalan ni Mayor? Sarambacan Festival. No? Ni Mayor Mariano Buyagawan Jr. ng Bayan ng Lamot na nag-host kay Sara Duterte sa kanilang nabilang adopted daughter ng Bayan ng Lamot at tinawag siyang Oltagon. At sa kanyang mga insidente na yan, event na yan, may pesta doon. So, he publicly defended the invitation. Talagang dinepensa ni Mayor Mariano Buyagawan ang imbitasyon niya kay Sara Duterte. Kailangan niya yan, it was a bold move as one of the few Cordillera officials to do so amid political tensions. Shortly after he stated that the 80 million allocation for his town was cancelled, attributing it to the hosting. So, the context is this appears tied to the local funding ng national government na tinatawag na BBM. Bawat bayan makikinabang. Yung bayan lang nakakampi. Ngayon, tinanggal niya ang 80 million na pundo galing sa local government support fund, which is mali. Kasi local government support funds, 51 billion po yan na nilaan ng 2026 national budget para sa mga bayan. So, actually, pinundo nila yan ni BBM para isuhulan ang mga mayor, gobernador para suportahan siya. Ganun po yan. So, itong mga pikon, kagaya ka junior, kung may ebidensya ka, kasuhan mo agad, puro angaw-ngaw ka, kaya na-disbar, marites ka, ha. Okay. Mga walang kwenta ng mga tao. So, ito po, tingnan muna natin ang ginawa ni Sara nung nag-speech siya sa bayan ng Lamut. So, ano ba to? So, ito po yan ay iakyat na natin. Bingador pala to si BBM. Bingador. Yan, nag-speech si Sara doon. Po ng mga lugar ay nasususpend yung mayor o yung barangay kapitan. Pinapunta ni Sara na sususpindi ang mayor o kapitan. Kanina, habang nakikinig ako sa talumpati ng ating pinamamahal na mayor, ay napapaisip ako kung madadagdagan ba ang impeachment complaint sa akin o masususpend siya. Tinitingnan ko ang mukha ni Vice Mayor. Kasi naisip ko, ibabase ko sa hindi ni Vice Mayor kung masususpend ba si Mayor. Yung Honorable Martin Mabawal Jr., Vice Governor ng probinsya ng Ifugao. Sa ating pong Honorable Attorney Mariano Buyagawan Jr. Abogado pala eh. So, ang Vice Governor umatin din. Municipal Mayor ng Lamot, Ifugao. Sa ating pong Honorable Attorney Briggs Paul Shagile, ang ating Municipal Vice Mayor ng Lamot, Ifugao. At ang ating Honorable Orlando Adug, ang ating sangguniang panlalawigan member. At ating Honorable Karen Joy Luglug, ang ating konsehal, ang President ng Philippine Councilors League ng Ifugao, sa ating pong iba't ibang opisyales sa Paracatu. Para po sa aming mga kapatid na Muslim.
Para naman po sa aking sa akong mga kaigsuunan, sa Bisaya, Ikan, sa Visayas, sa Mindanao. Salamat sa inyong mga pagdawat sa ako at ini madayaw mayong adlaw sa inyong tanan. Sa amin po mga kapatid na Ilocano, na ibang nadaw na nadayo amin. At sa aking mga kapatid na Ilocao, Mangkod at Algo ayo amin. Munang ang lungang Mayor Attorney Mariano Buyagawan Jr. Kinitaw namin ang kagalamon Ifugao taimpa ayaga ang umali ang magilungang i-selebrasyon ni Rambakan Festival. Ang yaman na betunay iti ang tutuloy ang suporta ken panang talekyo kanya ken kadipti takadwa ken iti opisina ti Vice Presidente. Noong una ko pong natanggap yung paanyaya ninyo na dumalo sa inyong Rambakan Festival ay nagulat po ako. Titingnan natin ang ibang litrato. So, i-ano natin yung iba pa. Yan. So, mainit ang pagtanggap kay Sara doon sa Lamut. O, yan. Duterte received a Bacan Festival in Lamut, Ifugao, where she was warmly welcomed by residents and local officials. In her speech, the Vice President thanked Filipinos for their continued support, emphasizing that their strength comes not from status or family name, but from God and the people. Malaki ang utang na loob namin sa inyong lahat, mga kababayan, sa pagkakataon na ito. Ang lakas namin ay hindi galing sa aming apelido o sa katayuan namin doon sa syudad ng Davao, kundi galing ito sa Diyos at mga kababayan, ang lakas namin ay galing sa inyong lahat. During the visit, VP Sara was formally declared an adopted daughter of Lamut and given the honorary name Oltagon in recognition of her leadership and contributions. Kaya gaano man kaliit o gaano man kalayo ay kailangan puntahan para isa-isang pasalamatan ang mga kababayang Pilipino. Isang malaking karangalan ang maging adopted daughter of the municipality of Lamut province of Ifugao. VP Sara also highlighted Ifugao's rich cultural heritage, stressing the importance of preserving traditions even as communities pursue development. She ended her visit by underscoring the need for unity among communities and driving the continued progress of the Philippines. Reporting for Newsline World, I am Jason Rubrico, SMNI News. The Philippines and the United States are reinforcing their military partnership, this time through a community. Ano nangyari, no? So, kaya pakinggan natin si Mayor. Kawawa naman si Mayor, kinuna ng 80 million. Grabe. Akala ko ba para yan sa ano? Para sa BBM, bawat bayan makikinabang except Lamut Ifugao. Ganon ang nangyari. O, yan. Akin, nangyari na nga. Kasi naman, nung napunta si Sara sa amin, ay ako lang yata sa Cordillera nung nag-invite upang maging guest namin. At totoo, kung sinabi ng mga kasama ko kayo, na ayaw nilang imbitahin dahil talagang mawawalan sila ng kumaton. At sa akin, nangyari na nga. Yung 80 million na pundo na pupunta sana, nagpirmahan na pa kami ng MOMA, talagang nakancel. Pero yung mga sabi ko, may bayad po tayo. Hindi lang isa
kundi na naman. Kasi naman, nung napunta si Sara sa amin, ay ako lang yata sa Cordillera nung nag-invite upang maging guest namin. At totoo, yung sinabi ng mga kasama ko kayo, na ayaw nilang imbitahin dahil talagang mawawalan sila ng puto. At sa akin, nangyari na nga. Yung 80 million na pundo na pupunta sana, nagpirmahan na pa kami ng MOMA, eh, talagang nakancel. Pero yung mga sabi ko, may bayad po tayo. Hindi lang isa, kundi na naman. Kasi naman, nung napunta si Sara sa amin, ay ako lang yata sa Cordillera nung nag-invite upang maging guest namin. At totoo, yung sinabi ng mga kasama ko kayo, na ayaw nilang imbitahin dahil talagang mawawalan sila ng puto. At sa akin, nangyari na nga. Yung 80 million na pundo na pupunta sana, nagpirmahan na pa kami ng MOMA, eh, talagang nakancel. Nagpirmahan na ng MUA tapos kinancel. Grabe naman. Ano ba, BBM? Bawat bayan makikinabang. Nako, asa ang pakinabang? Wala. Simot. O, yan na lang. Ano kagad ako? Pag-usapan natin itong ang AMLAC records na inisyuhan ng Supreme Court ng decision na natalo dito si Digong Duterte sa kasong ito. Pero tingnan natin ano ba ang decision na yan na may kinalaman sa impeachment sa ngayon kay Sara Duterte. Maraming salamat po.